Ang exact location niya, nasa labas pa po ng bansa, ang ubod ng lakas na bagyong Yolanda sa Dagat Pasipiko, 1,221 kilometers east of Mindanao. Maganda po tayo dahil papasok po ito sa bansa mamayang alas 2 ng madaling araw. Around that time po, sa maximum sustained wind sa 175 kilometers per hour at gustiness o pagbungsong 210 kilometers per hour. Sa bilis na 30 kilometers per hour, tatama po ito sa lupa o magla-landfall sa Biyernes ng alauna hanggang alas 3 ng hapon sa Samar o Leyte. Tatawid po ito ng Visayas at dadaanan ng mga probinsya ng Bohol, Cebu at Panay Islands bago lumabas sa may Mindoro sa Biyernes o Sabado. Si Super Typhoon Yolanda inaasahang mananatili sa Philippine Area of Responsibility hanggang Linggo. Silipin po natin ang forecast track o direksyon tatahakin ni Typhoon Yolanda. Makikita po natin, ito po'y papasok po sa bansa mamayang madaling araw. Ito po'y tatama po dito po sa Samar at Leyte, tatawid po ng Visayas at lalabas po ng Mindoro. Ngunit meron po tayong high pressure area dito po sa norte. Pag humina po ang high pressure area, ito po ang posibleng maging direksyon po ng bagyo. Maaaring tumaas po ito ng konti. Pag tumaas po ito ng konti, maaaring tumama po ito sa Bicol at tatawid po ito ng Luzon. Maaaring kasama na po dyan ang Metro Manila. Malalaman po natin sa mga darating na oras. Magtataas na po ng storm signals mamayang alas 11 ng gabi ang Pag-asa. Silipin po natin ang Luzon weather natin bukas. Asahan po natin ang magandang panahon sa Luzon bukas. May manakanakang pag-ulan dito po sa Bicol at dito po sa Mindoro at Palawan. Ngunit magiging masungit ang panahon pagdating po ng Biyernes. Ito naman po ang lagay ng panahon dito naman po sa Visayas. Bukas po makikita natin maulap lamang sa Visayas, mahina lamang ang ulan, ngunit napakalakas na ulan ang asahan po natin lalo na po sa western section po ng Visayas at buong Visayas pagdating po ng Biyernes. Tingnan po natin ang 3-day weather forecast natin sa Bohol. Bukas asahan po natin na mahinang ulan lamang, napakalakas na ulan pagdating po ng Friday at napakalakas na ulan pagdating po ng Sabado. Ayon po sa Pag-asa, posibleng magtaas ng signal number 3 dito po sa Bohol sa mga darating na araw. At ito naman ang lagay ng panahon dito naman po sa Mindanao. Asahan po natin ang maulap na panahon sa Mindanao, ngunit napakalakas na ulan ang asahan natin sa Mindanao pagdating po ng Biyernes. Tingnan po natin ang satellite model natin mula sa ABS-CBN Weather Central. At makikita po natin ang napakalapad na bagyong ito na may lapad po na 600 kilometers. Kahit hindi po tamaan ng mata ng bagyong ito ang inyong pong probinsya, makikita po natin napakalakas na ulan ang dadaling po nito sa southern section ng Luzon at northern section po ng Mindanao at makikita po natin talagang direct hit po ng napakalakas na ulan dito po sa Visayas. Mag-ingat po ang lahat ng tatamaan po ng napakalakas na bagyong ito. Yan ang lagay ng panahon. Lagi po natin tatandaan, ang buhay ay weather lang. Balik sa inyo, kabayan. Kuya Kim, pag sinabi mong mata ng bagyo, may pinakikita tayong video dyan. Alin ang pinakamata? Yung bilog na kulay pula? Actually, ito, ang makikita nating mata, yung kulay green. Yung nasa pinakagitna niyan, ano? Yung mata, walang hangin dyan at walang masyadong ulan. Ang malakas ng ulan, yung paligid ng mata, na kung tawagin po natin ay eye wall. Yung eye wall na yan, napakalakas na hangin at napakalakas na ulan. Ang makikita po natin dyan, ang mararamdaman natin dyan. Yun ang mata. Yung bilog na parang walang laman. Yun ang mata. At yung pula, yun ang ulan? Ng ulan. Ibig sabihin niya, malakas na ulan? Malakas na ulan. Pagkapula, sobrang lakas na ulan. Pagkadilaw, katamtamang pag-ulan. Pagdating po ng berde, may mahinang ulan na po yan. Okay. So, anong oras yan mararamdaman talaga sa Samar Leyte area o sa Visayas? Ang forecast ng Pag-asa, ito'y tatama sa lupa ng alas 3 hanggang alas 4 ng hapon pagdating ng Biyernes, kabayan. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At kung mabilis ang takbo niya, hindi magbabago, makakalabas ka agad ng Philippine Area of Responsibility. Kung sa takbong 30 kilometers per hour, itong bagyong ito ay mananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang Sunday, kabayan. So maulan, sigurado maulan ang bagyo na ito. Napakalakas na hangin at napakalakas na ulan. Hindi lamang ulan, kundi hangin, kabayan. Actually, itong bagyong ito ang pinakamalakas na bagyong tatama sa Mindanao ng mga nakaraang taon. Sa Visayas ng mga nakaraang taon. At ang hangin niya sa ngayon ay nasa 210 kilometers per hour na. Ang gustiness at maaaring pagtama nito sa lupa, nasa 200 plus kilometers per hour na, kabayan. Okay, maraming salamat si Kuya Kim po, kaugnay ng bagyong si Yolanda.